talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan. Yan pa naman ang gustong-gusto niya nangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Na-dismiss na po ng Korte Suprema biglang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Laws at mga congressman. Unanimous decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor. Okay, so ayan po ang maiinit na balita ngayon sa social media at sa mainstream media. Ngayon, itong vlog na ito, pakikinggan po natin ang vlog ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa Supreme Court na nagdesisyon na nga sila na unconstitutional itong ginagawa ng House of Representatives, yung impeachment na yan, o nabasura. Di ba? At pakinggan rin natin ang birit nitong si Rowena Guanzon patungkol dito kay Martin Romualdez. Ayan, Martin Romualdez, ang pangarap mong maging presidente mukhang malabo na. Mukhang malabo na. Okay, so yun po ang ating pakikinggan ngayon, ang mga reaksyon ni Rowena Guanzon at ni spokesperson Harry Roque dito sa impeachment complaint na nabasura ng Supreme Court. Okay? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon na narinig po niya ang ating mga dasal. Hindi po tayo nagkamali na sinuportahan at ipinagdasal itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kitang-kita mo dito na the truth will set you free. Okay? At kitang-kita po dito na hindi po tayo nagkamali na naniniwala tayo na sa simulat sa pool, malinis po si VP Sara. At alam ko naman, ang iba dyan, walang ibang magawa kundi pamumulitika lang. At sinisiraan lang nila si VP Sara dahil sa bayad sila, no, sa mga politicians na ito. Especially ito mga Ensaymada vloggers na ito. No? Alam nila, mga dating DDS yan eh. Yung mga vloggers ng Ensaymada, mga dating DDS yan. Alam nila na itong si VP Sara ay malinis. Kasi nagva-vlog sila kay VP Sara noon. Alam nila ang ugali ng mga Duterte na hindi yan mga korap. At kitang-kita mo naman, pati itong Supreme Court ay naniniwala na may nakita silang unconstitutional dito sa pagpasa ng House of Representatives. So hindi man ang Supreme Court na yan, pinag-aralan nila yan. Hindi kagaya nitong House of Representatives. Remember, they are just voted or nakaupo lang sila ngayon sa kanilang mga pwesto dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Read and write, ika nga. Read and write lang ang requirements dyan sa House of Representatives. Pero dito sa Supreme Court,
hindi ka magiging justice dito kapag hindi mo pinag-aralan itong mga desisyon ng mga ganitong bagay. Okay? Pinag-aralan. Diyan sa Supreme Court, diyan sa House of Representatives, pamumulitika lang yan. So dito talaga ay naniniwala pa rin ako sa ating demokrasya na bansa. Okay? Meron pa talagang proseso, meron pa talagang gumagana talaga ang gobyerno pa natin. Kahit minsan bias na bias yung iba at namumulitika. Okay? So, heto, itong vlog na ito ay atin pong ramdamin ng masyado dahil po it's a celebration of VP Saras na nabasura itong impeachment na ito. Okay? At dahil dyan, may nagsalita na ang inyong paboritong si Rowena Guanzon. O Rowena Guanzon, pasok! Asarin nyo na. Alam ko ang mga dilawan na ito at mga pinklawan na ito ay iyak na eh. Especially itong mga buhaya sa Tuwadcom at House of Representatives. Rowena, pasok! May ibang klaseng bagyo. Ano? Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Ito yung kagustuhan ko kay Rowena Guanzon kasi yung kalaban talaga maaasar talaga. Ay, asar. Yan pa naman ang gustong-gusto niya nangyayari para Sino? makatakbo siya at manalo ng president. Alam Sino yan? Yan naman, ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualified enemy, di ba? Kaya sa umiiyak yan ngayon eh. I think kumakanta siya ngayon. Umiiyak ang puso ko't tumisiga. tignan, wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Wala pa kayo ha. Ay, ano ba, sana ba mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit dun sa sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, tayin natin sila ha. Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang dahan-dahan. Pumasok yung isa, tapos akala natin wala na. Tapos, andyan na naman. Lumakas na naman. Tapos, umina na naman. Ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM. Baklaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga. Humampas. Bagyong Supreme Court yan. BBM. Tanggapin mo ito BBM kasi itong bagyo na ito sa Supreme Court, new normal na yan. Sa kanila. Kaya siguro baka ipa-refund na lang yung mga congressman na nagpirma. Yung mga congressman na nakatanggap dahil pumirma doon sa sabi ni Rowena Guanzon, ay i-refund daw sa ibigay niyo balik kay Romualdez. Di ba Romualdez, sayang naman yung binigay na budget mo. Yung mga kongresista diyan na nakatanggap ng budget, maawa naman kayo, isauli nyo yan. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado?
nagmamadali silang ma-impeach itong si VP Sara. Ang tanong, ang lahat ng mga kongresista dyan sa HOR, nabasa ba ninyo itong impeachment complaint? Boba pala kayo eh. Sa minamadali ninyo, ayan tuloy, ang Supreme Court, sabi nila, unconstitutional ito. Imagine in just one day, na-impeach ka agad si VP Sara, pumirma yung halos 200 plus. Sinong tanga na maniniwala dyan? Di ba? Sabi nga ng ibang mga kongresista, pumirma lang sila kasi napipilitan silang pumirma. Kasi kung hindi sila pipirma, wala silang budget. So anong sabi ng Supreme Court? Unconstitutional. Di ba? Mananaig pa rin ang katotohanan. Pang-apat yan eh. Na complaint ang inakyat nila. Ano nangyari dun sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file. Correct. Sa isang taon. Kada opisyal. One lang. Dapat yung first complaint lang inakyat niya. Diba? Ano nangyari dun sa tatlo? Atat na atat sila eh. Paano yan eh? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, di kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Di ba? Mga malalaki na kasi yung ulo ng mga buhaya na ito eh. Busog na eh. Diba? Ba't kami sasagot? Yan, equal powers yan executive, legislative, at itong judiciary. So, wala kayong magagawa dyan. Hambog kayo kasi dyan sa House of Representatives eh. Mga hambog! It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Mahirap talaga eh. Mahirap talaga pag puro na... Martin Romualdez, lunukin mo na yung talo mo, okay? Pwede mo yan lunukin, pero kumain ka rin ng kanin. Isudan mo na yung pagkatalo mo. Sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. Parang wala nang makakapigil sa kanya. Parang hari na siya. Correct. Di ba may Pangulo ang Pilipinas? May Presidente? Bakit? Feeling President siya eh. Kita mo nga yung marching siya with sundalo, di ba? Feel niya Presidente siya eh. Hindi niya alam buhaya siya eh. Itong speaker eh. Parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Correct. Pero pinahayaan lang siya ni BBM. Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya maas. Imagine si Rowena Guanzon ang nagsabi hinayaan lang siya ni BBM, itong si Martin Romualdez na maging buhaya. Hinayaan mo eh. Di ba, Rowena Guanzon? Sabi ko rin yan eh, na bakit ako saan ako nakarealize na nabudol na. Noong time na si BBM, hindi niya talaga kinampihan si VP Sara. Nag-away sila ni Martin Romualdez, itong si VP Sara, silang dalawa. Inaway nito ni Romualdez itong mga galamay niya dyan sa House of Representatives, kung ano-anong mga ini-interview nila iniimbestigahan nila itong si VP Sara sa confidential funds at kung anong-anong mga budget dyan, ni isang kibo na itong si Bongbong Marcos na kampihan niya sana itong si VP Sara kasi sabi nila, unit team sila, wala. Hindi niya kinampihan. Hindi nga niya sinita si Buhaya Romualdez eh. Di ba? Yung pinsan niya. Kahit na ganito na ang mga nangyayari. Yung budget is
scandal and skandalo dun sa budget na hanggang ngayon nasa Supreme Court pa Correct. yung ano? Sila yung dapat pa iimbestigahan at i-impeach. Ito yung tao, yung aming vice presidente na matino na nagtatrabaho, yun pa talaga ang pinag-imbestigahan nyo, ha? Kayong mga kawatan dyan, kawatan sa kapangyarihan, kayo pa yung hambog dyan. Petition against the House of Representatives and even against the, of course, the entire Congress, di ba? Skandalo na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala, parang sinasabi lang, wala kaming ano dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na kampanya. Importante may ayuda. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Ay ang BBM. Tanggalin mo na yung pinsan mo. Di ba? Yan rin ang lagi nating sinasabi dito sa vlogs natin, di ba? Si BBM, ang problema niya, itong pinsan niya. Yan ang dahilan ng sumisira sa pangalan nila. Diyan siya na dihado eh. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo eh. Correct. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin. Ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Correct. Tanggalin mo na ang pinsan mo. Aside sa tanggalin mo yung pinsan mo, expect ka na rin na wala nang boboto sa 2028. Di ba? Goodbye. Never again to Marcos. Yan lang talaga ang masasabi ko dyan. Okay? Tama ito si Rowena Guanzon. Ang pinakapulot dulo dito sa administrasyong Marcos, itong si Martin Romualdez lang naman ang nagpapagulo sa politika ng bansa natin. Maganda lang sana yung takbo ng politika eh. Maganda na sana yung unity team. But dahil lang sa isang ambisyon ng buhaya, biglang nasira lahat ang mga plano, di ba? At sinong kawawa dito? Taong bayan. Dahil sa kanyang ambisyon, kawawa ang taong bayan. Kasi atat na. Unang-una, yung People's Initiative niya. Di ba? Imagine that one. Gawin mong Prime Minister itong bansa natin? Parang wala nang hindi napapalit ng presidente? Anong tawag mo dyan? Kababuyan yan eh. Di ba? So, sa simulat sa pool, magulo talaga ang ating bansa kapag nandyan yung buhaya na yan eh. Buhaya yan. Yan ang mangyayari kapag ipaiiral natin ang greediness. Sobrang greedy ka na. You have it all pero gutom ka pa rin. Grabe. Yan. Ito. Pakinggan rin natin itong kay Attorney Harry Roque na reaction dito sa pagkapanalo ni VP Sara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa Pilipinas. At napakagandang araw po. God is good. God is just. God be praised. Ngayong araw po, napakagandang balita ang dumating sa ating lahat. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinaing impeachment complaint ni Tambalus Los at mga congressman. Ulitin ko po, napakagandang balita. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambalus Los at ng mga congressman. Ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas
dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya na aking sinasabi, paulit-ulit na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga tambaluslos at congressman, yung 3 impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano sinagot yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer kay Speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin, yan ay na-archive, yan ay na-dismiss nung ang Kongreso ay nag-adjourn sine die, yung pagkakatapos ng 19th Congress. Anong epekto ng pagkaka-dismiss? Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin, hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng mag-ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng kahit pa magsampa sila ng impeachment complaint sa 2026, wala na. Hupas na yan. Hindi na paniwalaan ng tao. Kamara de Representante, yung naunang 3 impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss ng 3 complaint. Nung ang Kongreso ay nag-recess na hindi siya inaktuhan, hindi man lang na-refer sa House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung 3 impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apat na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good. God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng tambaluslos at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing dahil palpak ang mga congressman at ang tambaluslos na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na kapag nasuportahan yan ng mahigit 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representante, hindi po pwede na para siyang Bicol Express. Na palibasa mayroong sapat na lagda ay po pwede nang maihain. Ang sabi ng Korte Suprema, hindi ganun yon. Kinakailangan, dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyales, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, merong proseso. Dapat ang speaker i-refer kaagad para sa referral sa pag-include sa order of business. Within X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron ngang laman o meron ngang meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng Korte Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment articles of impeachment. Hindi lang yan. At titignan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment. Bago po ito, dahil alam nyo naman, isa ako dun sa abogado na nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco, nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide. Ang sinabi doon, ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahilan kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint,
ay yung pagkakadismiss ng 3. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung 3, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon nito, dahil lininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express. Kasi ang nangyari din doon sa kaso ni Davide, doon sa Francisco, nag-Bicol Express din sila. Sandali lang po ha. Ako ay may memory lapse, hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Korte Suprema, maski meron ng sapat na lagda, so articles of impeachment, para yung mga articles of impeachment ay diretsong pupunta sa Senado, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko ang anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari, doon sa matatanggal na opisyales na maintindihan ng mga kamera, ng mga miyembro ng kamera kung ano talaga ang dahilan doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po? Nasa na ngayon si Tambaluslos at ang mga senatong at saka mga congressman? Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, 1/3, hanggang February 6. Kung kailan, 26 ba? February 26 kasi nag-adjourn ang House at saka ang Senate ng February 25. So February 26 pa sila po pwedeng magkain. Tama po yun yung sinabi ng spokesperson ng Korte Suprema, hindi naman po na-absulto si VP Sara. Pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon, kailangan sundin yan. Dahil ang ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig, maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihang politiko, gaya ng pinsang buo ng presidente at ng anak ng presidente na nanguna pang mag-endorso ng impeachment complaint labang kay VP Sara. Bokya kayo Sandro ngayon. Marcos. Alam nyo, kada nagkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, si Sandro Charis Pempenco Marcos. Sorry. Marami kasing nagsabi na para siyang si Charis Pempenco eh. Hindi pala. Ano pala? Wala na pala si Charis Pempenco, nag-retire na pala. Ano pala? Sandro Jake Cyrus. na null and void. Jake Cyrus pala, Jake Cyrus. Hoy, dahil labag sa kasaligang batas yan, dagok yan, sampal yan, batok yan, doon sa institusyon. Ang laki-laki ng budget nyo. Tapos, hindi kayo nag-employ ng sapat na mga abogado para malaman kung anong tama at mali. At tignan nyo naman kung anong oras at saka yung mga resources. Paano? Believe sa sarili yung mga tuwadcom niya yan eh. Feeling bright. Sino ba? Dan Fernandez, si dami dyan, di ba? Sila yung nakalinya yun, mga tuwadcom eh. Sila yung feeling bright lahat eh. Na bokya ngayon. Bokya! Na sinayang ninyo sa pagsusulong ng isang impeachment complaint na alam naman natin sa simula't simula ay mali. Pero alam nyo, ang talagang nanalo dito, ang sambayan ng Pilipino. Correct. Kasi nga, rinespeto ang mandato na binigay kay VP Sara at naiwasan ang paggastos na naman ng milyon-milyong salapi sa walang saysay na impeachment trial. Pangalawa, I give it to the Supreme Court. Hallelujah ako sa Supreme Court dahil pinakita niya na kahit yung impeachment complaint na yan ay suportado ng presidente, kahit na ang Kamara ay pinamumunuan ng pinsang buo ng presidente na kaeskwela pa nung sumulat ng decision. Alam niyo po, nagko-contemporaries kami ni Justice Marvic Leonen, ni Tambaluslos at ako. No? Si Tambaluslos technically 1 year behind me. Pero na-delay lang po yan dahil sa EDSA. So actually, mas malapit silang contemporary ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. No? Ay nako, hallelujah po talaga.
At natutuwa po ako na yung aking classmate na Ilocano, genuine Ilocano, si Justice Raul Villanueva, the most junior, sumapi po at nag-concur dito sa desisyon nito. Ibig sabihin, unanimous. Kasi unanimous ang desisyon, di ba? So, napag-alaman natin na talagang itong mga taong ito, itong mga nandyan po sa Supreme Court, ay talagang ginamit lang nila ang kanilang nalalaman. Hindi kagaya nitong mga nandyan sa House of Representatives. Wala yan eh. Feeling bright lang yan sila dyan. Yung iba nga dyan, hindi pa nakatapos eh. Pero dito sa Supreme Court, pinag-aralan yan. Okay? Mga abogado yan. Decision po yan. Pati yung kaisa-isang appointee ni Marcos Jr. na aking kaklase ay bumoto pabor sa pagdidismiss ng kasong ito. Alam nyo, talagang ang inkli naman ng mga na-appoint sa Korte Suprema, kahit papano, bumoto pabor doon sa nag-appoint sa kanila. Pero napatunayan na aking classmate na siya ay independiente at bumoto talaga siya na ibasura itong impeachment complaint. So mga nagwagi, una-una ang sambayan ng Pilipino, pangalawa ang Korte Suprema dahil siyempre pinatunayan niya na siya ay tapat sa kanyang katungkulan na itaguyod ang ating saligang batas, at pangatlo lamang si Inday Sara Duterte. Bakit? Well, pangatlo siya dahil sa taong ito hindi siya maharap sa kahit ng impeachment complaint. Bagamat ang sabi nga ng Korte Suprema, matapos ng isang taon, pwedeng ihain muli. Pero napakadaming pwedeng mangyari sa loob ng isang taon. Sa tingin nyo ba, sa February 26, 2026, maghahain sila muli ng isang impeachment complaint? Yan ay 2 taon na bago mag-eleksyon sa 2028. Correct. Baka nga pagdating na 2026, bago na ang speaker, dahil alam naman natin ang anyo ng mga politiko, galing ako dyan, magaling ang kanilang radar kung sino talaga ang dapat suportahan sa susunod na presidential elections. At ang nangyari dito, dahil na-dismiss ang impeachment complaint ni BP Sara, lalong lumakas si BP Sara. Kung sa last survey, 33%. Mukhang patungo na ito sa pagka-presidente sa 2028. Good luck, Martin Romualdez. May iiyak ng 6 na taon dito. Ang tao na boboto sa kanya na pinakamataas sa kahit anong posibleng kandidato, ngayon po, baka madoble yan. Baka umabot na ng 60% si Inday Sara Duterte. Dahil napatunayan ni Inday Sara Duterte, pagtulungan man lang siya, kakayanin niya silang lahat. Correct. Hindi sa pamamagitan ng ayuda, hindi sa pamamagitan ng... Imagine that one, Si Vice President Sara Duterte, babae. Pinagtulungan siya dito ng mga tuwadkom, halos lahat mga lalaki, di ba? Pero, hindi nila natalo si VP Sara. Nanalo pa rin si VP Sara. Babae versus mga lalaki, Isa lang siguro yung babae dyan, yung si Luistro. Di ba? Yung attorney na wala ring alam. Hihintayin natin ang reaction rin ni Attorney Claire Castro sa Malacanang tungkol dito. May iiyak na naman na attack dog dito. Hey! Ang pananakot, hindi sa pamamagitan ng paggamit ng militar at pulis, kung hindi sa paggamit ng batas. Kaya naman po, bagamat walang requirement na ang presidente ay dapat maging abogado, ay nako, wag na natin pong magpaligoy-ligoy pa. Paano ka makapagpapatupad ng batas kung ikaw ay hindi mo alam kung anong batas? Correct. Kaya yung mga read sa antivirus na yan, nako, wag niyong hahalal yan bilang isang presidente o vice-presidente kasi ang gagawin yan, meron niyang nakadyan sa tenga at meron magdidikta na chief of staff. Correct. Miski hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya, basta magaling siya umarte-arte, ayun, magsasalita. Diba? Ayan, nakita nyo na. BP Sara, pinagtulungan ng lahat. Pero dahil alam niya ang saligang batas niya, nanindigan. I'm not saying na you have to be a brilliant lawyer, Pero kinakailangan alam mo. At sa simula't mula, hindi na-deter o hindi talaga natakot si BP Sara dahil alam niya mali ang proseso na ginawa ng Kamara de Representante. Ang aking misgiving sa decision nito, hindi nag-rule yung Supreme Court dun sa issue na pwede bang ma-carry over ang isang impeachment complaint
from a previous Congress to the next Congress. Now, ang dahilan naman kaya hindi na yan diniscuss ng ating Korte Suprema kasi merong mga prinsipyo na kung hindi na kinakailangang i-discuss ang isang issue dahil meron ng basehan para ma-dismiss or ma-grant ang petition, hindi na nila sasagutin. At dahil ang sabi nga ng Korte Suprema, sapat na yung basehan na ito'y pinagbabawal as constituting multiplicity of impeachment complaint within 1 year, dinismiss na nila on that ground at hindi na sila nag-rule kung po pwedeng ma-carry over. Pero kailangan mabigyan kasagutan pa rin yan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yan. Siyempre, sabi ng Korte Suprema, sa February 2026 po pwede na maghain muli ng impeachment complaint. So, asahan natin na before February 20, pagkatapos ng February 26 maghahain sila. Ang problema, wala na naman silang sapat na panahon. So baka ang gawin nila, mag-marathon session sila di umano, pero sa tingin ko, hindi na naman po pwede yan kasi sa legislative calendar na naman ng Kongreso, magre-recess na naman sila pagdating ng February of 2026. Yun naman ang dahilan kung bakit deemed dismissed yung tatlong impeachment complaint dahil nag-recess na nga yung Kongreso by February of 2026. Yung February of 2025. Diba? So, ewan ko kung kailan sila magfa-file ng panibagong impeachment complaint. Ang tingin ko, ang susunod na impeachment complaint, dahil walang sapat para aktuhan yung February, ang susunod na niyan ay pag bumalik ang Kongreso ng July of 2026. So theoretically speaking, po pwede sa February, pero dahil mag-a-adjourn na naman sila, kinakailangan sa February o July na sila of 2026 umakto. At sa tingin nyo ba, magkakaroon pa ng hearing ng latter part of 2026 at 2027? Nangangampanya na ang mga kandidato? Hindi na mangyayari yan. So sa tingin ko, patay na ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Lumaban na ng harapan ang mga magbangag sa gobyerno laban kay BP Sara para sa presidente sa 2028. Bagamat ako'y naninindigan, sapat-sapat na ang basihan para sisantehin ng presidente. Ngayon, kasama na yung paggamit sa mga proseso ng impeachment bilang sandata laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Okay. So, ang sa akin ng dito is Martin Romualdez, kung ano man ang plano mo, kasi alam ko naman na ang plano ninyo ay ang master plan nila, analysis ko ito master plan nila, talaga, itong House of Representatives itong mga kaalyado, lahat dyan ng mga tuwadkom ni Martin Romualdez. Ang unang master plan nila is mapa-impeach itong si BP Sara. Kasi si BP Sara lang talaga ang sagabal nila Kailangan talaga nilang i-impeach si BP Sara. Kasi once impeach, hindi na makakatakbo ng presidente. Kasi ano yan nasa konstitusyon natin yan. So, libre na siyang makatakbo ng presidente sa 2028 na walang kalaban. 'Di ba? Kasi nasanay na itong si Martin Romualdez na tumakbong walang kalaban. Sabihin nyo yung mga diyan, yung mga tao diyan sa mga constituents niya. Imagine, wala siyang kalaban. Kasi raw di umano, tinatakot rin nila yung mga di ko alam kung totoo ba yan o hindi. Tinatakot rin nila. Pinapasilence rin nila yung kumalaban. So itong taong ito, nasanay na bago siya tumakbo in a certain position, kailangan niya munang pilayan. Kagaya nitong ginawa niya kay BP Sara. Kailangan niyang pilayan by doing an impeachment complaint. At ito namang mga dilawan, kagaya nila Dilima, nila Jokno, kinagat rin. At ginamit lang nila itong si Martin Romualdez. Kasi sila Dilima, si Jokno, si Ngiwi, galit yan sa mga Duterte
mapa-ICC man o mapa-impeachment o wala nang pagbabago yung mga taong yan. Galit sila, Trillanes. Naggagamitan lang sila. Yun ang katotohanan dyan. No? At the end of the day, ang kawawa niyan, ang taong bayan. Tingnan nyo. Nakatutok tayo lagi dito sa impeachment na ito. They are so much busy of the impeachment. Ang tanong, napagtuunan ba nila ng pansin ang mga batas na dapat ipasa nila? Kasi po, kailangan po nating focus. Kung ikaw, kongresista ka, dapat mag-focus ka kung ano ang magiging solusyon ng mga problema ng taong bayan. Pero kung ikaw, namumulitika ka, mawawala yung focus mo at ang kawawa yung tao. Kaya, I am telling you right now, sa mga nakikinig ngayon, be careful sa 2028 kung sino yung iboto nyong congressman o congresswoman. See to it na itong iboboto nyong mga congresswoman, congressman ay may totoong malasakit sa inyo. Yung iisipin nila yung buhay ninyo. Kung aasenso ba ang pamumuhay ninyo. Kung boboto man lang kayo ng isang kongresista na ang layunin ay mamimigay lamang ng ayuda, barangay kapitan na lang yung iboto ninyo. Pang barangay kapitan lang yan eh. Di ba? You are there to be lawmakers. Hindi po kayo nandyan para mamigay ng ayuda. Kaya yan ng isang kapitan, kaya yan ng isang mga barangay tanod na mamigay. Marami po silang mga ginagawa sa House of Representatives na kailangan po ng utak yung gamitin. Hindi lang yung mababaw lang yung solusyon. Actually, ang solusyon po ng problema ng Pilipinas, nandyan lang yan nakalatag. It's there. Ang mga solusyon, it's there. But because of corruption, hindi magagampanan itong mga solusyon na ito. Kasi inuuna muna nila bulsa nila eh. Bago sila gumawa ng proyekto, bago sila gumawa ng batas, kinakailangan pa nilang mapuno yung bulsa nila. Okay? Yun ang una nila eh. Doon sa concern. Concern sila sa mga bulsa nila. Oh, baka may butas yung bulsa, may lulusot eh. Di ba? Kaya po tayo'y natutuwa dito sa impeachment complaint na ito na natalo sila dahil talagang mananaig yung katotohanan. At ayan, destiny ito, no? Sa tingin ko ha, at ito yung paniniwala ko, sa tingin ko ang Panginoon po ang may utos nito. This is the destiny of the Philippines. Hindi papayag ang Panginoon na may isang matinong tao na ganun-ganun na lang ninyong pagbibintangan na kung ano na gusto nyong i-impeach. We only have one more left. Si VP Sara na lang. Si VP Sara na lang talaga ang makapagbabago dito sa Pilipinas natin. Kasi si Tatay Digong matanda na eh. At hindi pa natin alam kung anong mangyayari sa ICC. Okay? So, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami po ang makakita. Okay? And sa mga, teka muna, parang lakas ng aking microphone. Sa mga bago pa lang dito ha, subscribe kayo kasi libre lang ang mag-subscribe guys. Libre lang talaga yan. Para updated naman mga cellphones ninyo ma-notify yan eh. Okay? So, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and
God save the Philippines. Bye-bye.